So ito na mga kapatid, ang pinakamainit na balita nating nasagap ngayong araw mga kababayan patungkol po sa ating pinakamamahal na Vice Presidente na si Inday Sara Duterte. Na kung saan mga kapatid, lintik lang ang walang ganti kapag nakatakbo pa itong si Sara Duterte sa 2028 national election. Dahil ngayon pa lang mga kababayan, itong kanyang best friend na si Ramil Madriaga mga kapatid ay may ibinulgar po na masangsang na amoy at sikreto nitong ni Vice President Sara Duterte. Sa mga hindi po nakakakilala dito kay Ramil Madriaga mga kababayan, ito po yung napapabalitang binibisita di umano ni BP Sara mga kapatid dyan po sa piitan ng Bikutan tuwing 10 oras ng gabi. Dahil itong si Ramil Madriaga mga kababayan ay kasalukuyan pong nakakulong dahil po mga kapatid sa paulit-ulit na kaso ng kidnapping. Ngayon mga kababayan, sa analyzation ko lang dito mga kapatid, meron pong hindi pagkakaintindihan itong si Ramil Madriaga at itong si Vice President Sara Duterte. Kung kaya't mga kababayan, itong si Ramil Madriaga ay bumaliktad po laban sa ating Vice Presidente. At eto mga kababayan, napakasangsang po ng mga ibinulgar na baho ni Sara Duterte mga kapatid o ni Ramil Madriaga patungkol po kay Vice President Sara Duterte. At yan po ang ating pag-uusapan ngayon mga kababayan sa bidyong ito. Pero bago tayo magpatuloy mga kapatid, huwag niyo po sanang kalimutan na i-like ang ating video ngayon para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So ito mga kapatid, panoorin muna natin ang balitang ito at bigyan po natin ng ating personal na opinyon at reaksyon. Tila may bagong whistleblower at bagong pasabog laban kay VP Sara. Ang revelasyon, suportado umano ng mga pogo at drug lord ang political campaign ng vice. Narito mabigat na aligasyon yon mga kababayan. At pwede po mga kapatid, mapawalang bisa yung pagkapanalo ni Sara Duterte noong 2022 national election. Kapag napatunayan na totoo itong mga aligasyon dito ni Ramil Madriaga na yung campaign daw ni Sara Duterte noong 2022 mga kababayan ay sponsored daw po ng mga pogo lords mga kapatid at mga drug lords sa Pilipinas. Mga Chinese po ito mga kababayan. Ngayon, kapag napatunayan ito mga kababayan, pwede pong matanggal si Sara Duterte bilang Vice Presidente ng ating bansa. Dahil mga kapatid, ito na po ang literal na tinatawag na betrayal of public trust. Biruin mo, Vice Presidente ka, naluklok ka sa upuan bilang Vice Presidente sa pamamagitan ng pera nitong mga pogo hub nitong mga may-ari ng pogo at mga drug lords. 'Di ba? And eto mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, hindi po ito nalalayo sa katotohanan. Bakit kamo? Mga kababayan, sino ba ang pinakamalaking sindikatong inchik dito sa Pilipinas? Walang iba yan mga kapatid kundi si Michael Yang, na isang big time drug lord sa buong Asia, na best friend mga kapatid ni former President Duterte. In fact, ginawa pa niyang economic advisor itong si Michael Yang. Si Michael Yang mga kababayan, ang utak ng pogo dito sa Pilipinas. Dahil po sa kanilang relasyon ni Duterte na magkaibigan at mag-best friend, kaya nakapasok sa Pilipinas itong mga illegal na pogo mga kapatid. At marami pong mga Pilipino talaga ang nasiraan ng bait dahil dito sa mga scatter-scatter na produkto ng pogo. At hindi lang yan, marami ding mga Pilipino ang nagbuwis ng buhay mga kababayan. Dahil po dito sa tukhang ni Digong na ginawang panakipbutas dito sa tuli-tulinadang illegal na droga na pinapasok ni Michael Yang sa Pilipinas under Duterte administration. Ngayon mga kapatid, ayon dito kay Ramil Madriaga, ito di umano, itong mga pogo lords na ito at mga drug lord na ito mga kababayan, ang number one sponsor ni Sara Duterte noong nakaraang halalan. Bawal po yan sa batas mga kapatid. At kapag napatunayan niya na totoo yung mga
na sinasabi dito ni Ramil Madriaga na kung saan best friend po ito ni Sara Duterte, no? Pag napatunayan yan mga kababayan, panigurado, hindi aabutin ng 2028 itong si Sara Duterte. Masisibak ito mga kababayan sa kanyang kinauupuan ngayon bilang pangalawang pangulo ng ating bansa. Exclusive Agenda Report ni Dexter Ganibe ng Abante. Submitted na sa Taguig Regional Trial Court ang notarized na 5 pages sworn affidavit ni Ramil Lagunoy Madriaga na nagpakilalang dating intel officer ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at ni nooy Davao City Mayor Sara Duterte. Pero inyo yan, intel officer, no, ni BP Sara at intel officer ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte mga kapatid. Intel officer nila, kriminal mga kababayan. Oh. 2 beses na na-convict sa kasong kidnapping. Oh. At ito mga kapatid, itong si Ramil Madriaga nga, nakakulong po ito ngayon. Dahil sa kasong kidnapping. Intel officer mga kapatid ng mag-amang Duterte ito. Oh. Dito pa lang mga kababayan, makikita na natin kung anong klaseng gobyerno talaga, no, ang meron si Duterte noon. Oh. Intel officer mo, kriminal? Saan ka nakakita ng ganyan? Sa affidavit, idinitalye kung kani-kanino napunta ang confidential. And ito pa mga kapatid, maputol ko lang. Dahil sa kasong kidnapping nitong hinayupak na to, na itong si Ramil Madriaga, siguro mga kababayan, involved ito doon sa mga nawawala dati na mga na mga kababayan natin, no, kung saan natatagpuan na lang diyan sa tabi-tabi mga kapatid na may nakasulat na wag tularan. Oh. Ito yata mga kapatid ang isa sa mga ginamit ni Digong noon. Kasi ang kaso nito kidnapping 'Di ba? Malay nyo, dapat imbisigahan ito mga kapatid ng mabuti ng ating mga otoridad. Dahil baka nga isa ito sa mga kinasangkapan noon ni Digong, no, para lumaganap ang gurguran dito sa ating bansa. Mayor Sara Duterte. Sa affidavit, idinitalye kung kani-kanino napunta ang confidential fund ni VP Sara noong 2022. Ito na. Sa naging ground ng isinampang impeachment case noong nakaraang taon. Meron siyang kwento dito sa affidavit niya na yung pera inabot sa kanya doon sa area sa Ultra Pasig sometime December 2022. Minsan nagatid din siya sa parking ng ombudsman. Tapos somewhere sa Laguna sa isang Dawit pala yata si Martires dito mga kababayan pag nagkataon. mayor. Pero hindi niya na-meet yung mayor, of course, no? Tapos sinatid niya rin sa isang comedy bar na kung saan pagmamayari or madalas nakatambay yung mga classmates sa College of Law ni BP Sara. So siya yung delivery person. Maraming alam to mga kapatid. Dahil yung mga bagay na yan, na-detalye pa niya. Oh. Ibig sabihin mga kababayan, close na close talaga ito, no, sa mga Duterte. Nare-recognize niya no. May isang tawag nito, may isang araw na naghatid siya ng pera, no, at kasama ni BP Inday yung kanyang mga classmate noon sa College of Law. Kung hindi ka close, no, kung hindi ka gaanong close dito sa mga Duterte, hindi mo ma-recognize, no, yung mga taong kasama ni Inday Sara Duterte sa isang pagtitipon. Dahil na-recognize mo yan, ibig sabihin, matagal mo na silang kasama. Oh. Mabigat to mga kapatid. At talagang sa tingin ko, dito na matatapos ang political career ni Sara Duterte. At ang mas worst pa dito, baka dito pa siya makulong ngayon mga kababayan. No? Pag ito po ay napatunayan po ni Ramil Madriaga. Bagman na matatawag natin. Nakasaad sa notaryadong sinumpaang salaysay, 4 na duffel bag na bawat isa ay naglalaman ng 33 hanggang 35 million pesos. Bukod pa iyan sa anyay 1 bilyong pisong i-deliver niya noong Pebrero 2020 sa Katarungan Village, Muntinlupa City. Nako, mga kababayan, ano na to? Di ba? Panigurado mga kapatid, no? Ang depensa na naman dito ng mga DDS at ng kampo ni Sara Duterte, paninira lamang ito.
Ganun na naman yan mga kababayan. Pero mga kapatid, malalaman natin yan. No? Kasi itong si Ramil Madriaga, kung totoong kadikit ito ng pamilya Duterte mga kababayan, no, kaya po niyang patunayan lahat, no, ng kanyang sinasabi dito sa kanyang sinumpaang salaysay. Dito natin ngayon malalaman mga kapatid, no, kung gaano nga ba katotoo itong mga sinasabi, no, ng ating mga kababayan na corrupt talaga itong pamilyang Duterte. Dahil dito kay Ramil Madriaga mga kababayan, mabibigyang linaw na po yan ngayon. No? Kasi itong si Ramil Madriaga, nako, sanggang dikit ito ng mga Duterte. At matagal daw umano itong nanilbihan, no, sa pamilya Duterte. Biruin mo, ginawa ka pang intelligence officer? Kriminal mga kapatid, naging intelligence officer. And ito mga kababayan, sa tingin ko dito, no, kaya pala siguro ito binibisita ni Sara Duterte sa piitan ng bikutan mga kapatid. Baka po kasi mga kababayan, nagdemand ng pera itong si Ramil Madriaga kay BP Sara. Meron tayo ulit panibagong anggulo ngayon. No? Kaya siguro pumupunta si Sara Duterte doon ng hating gabi dahil siguro nakikipag-bargain siya dito kay Ramil Madriaga. Dahil kung tutuusin, kung nakakulong ito ngayon, ibig sabihin mga kapatid, napabayaan po ito nila Sara Duterte. Biruin nyo, halos lahat na nakaupong justices sa Supreme Court. Appointees ni Digong. Tapos si Ramil Madriaga nakakulong magpahanggang ngayon. Ibig sabihin, napabayaan si Ramil Madriaga. Kaya siguro napipilitang pumunta si Sara Duterte ng hating gabi dyan, no, sa bikutan mga kapatid. Dahil baka, no, tinatakot siya ni Ramil Madriaga. Ano to, Madam Vice President? Papabayaan niyo na lang ba ako dito? Matapos niyo akong gamitin. 'Di ba? Matapos niyo akong gawing bagman. Ngayon, nakakulong ako dito. Pinakulong ako ng kasalukuyang administrasyon. Hindi niyo ba ako tutulungan dito? Kung hindi mo ako tutulungan dito, kung wala kang magagawa para maipalabas mo ako dito sa selda ko, kakanta ako laban sa iyo. Kasi mga kapatid, pwedeng gawing state witness ito laban sa Vice Presidente sa pagkakaalam ko. Dahil meron na po siyang malalim na ugnayan na establish, no, dito sa mag-amang Duterte. Delikado mga kababayan itong si Sara Duterte. Ngayon, unti-unti nang lumilinaw na talaga sa isip ko kung bakit si Sara Duterte dumadalaw ng hating gabi, 10 oras ng gabi sa taong ito. Kasi baka itong taong ito mga kababayan, no, tinatakot si Sara Duterte. At ito, dahil bumaliktad ito mga kababayan, meron pong nangyaring hindi maganda, no, sa pagitan ni Sara Duterte at itong ni Ramil Madriaga. Meron po siguro silang tinatawag na hindi pagkakaintindihan. Malay nyo, nag-demand itong si Ramil Madriaga, no, na ilabas siya at bigyan siya ng 100 million or 200 million, di ba? Hindi kayang ibigay ni Sara Duterte yan ngayon, no? Dahil mga kababayan, puro gastos na po or puro na po labas ng pera ngayon ang ginagawa nila Sara Duterte dahil po doon mga kapatid sa kaso ni Digong na kasalukuyang nililitis sa ICC. Biruin mo, 100 million mahigit yung monthly ni Kaufman. Kaya ngayon siguro hindi kaya ni Sara Duterte ibigay yung dinidemand nitong ni Ramil Madriaga. Kung kaya't bumaliktad siya laban sa Vice Presidente. Tingnan nyo na lang mga kababayan, halos appointees ni Digong yung nakaupo sa korte. Pero bakit nakakulong itong si Ramil Madriaga? Ibig sabihin, napabayaan to. 'Di ba? Kaya ngayon si Sara napipilitan siya nakausapin itong taong ito. Kaya dinadalaw niya ng 10 oras ng gabi. Ngayon, unti-unti nang lumilinaw talaga mga kapatid. Niya noong Pebrero 2020 sa Katarungan Village, Muntinlupa City, na mismong ang dating Pangulong Duterte ang tumawag sa kanya
para kumpirmahing natanggap na ito ng taong dapat makatanggap ng pera. Nako, mga kababayan. Talagang madidiin dito si Sara at pati yata si Digong mga batid, no? Or baka maging state witness pa ito laban sa administrasyon ni Digong. 'Di ba? Mabigat itong kanyang mga revelasyon dito. No? Kapag ito ay napatunayan po ni Ramil Madriaga, mga kapatid, the end of you na, Madam Vice President. Ito na talaga ang katapusan ni Sara Duterte. Bukod pa iyan sa anyay 1 bilyong pisong i-deliver niya noong Pebrero 2020 sa Katarungan Village, Muntinlupa City, na mismong ang dating Pangulong Duterte ang tumawag sa kanya para kumpirmahing natanggap na ito ng taong dapat makatanggap ng pera. Una raw siyang pinakilala sa mga Duterte noong 2016 campaign period at nang manalo ay itinalaga siya bilang counterintelligence agent sa National Security Council at tumutok sa Oplan Double Barrel. Kasi nga itong si Madriaga, nakalaya siya, I think 1993 ba? No. Nakalaya siya sa kasong kidnapping. Then later on, noong 2023 na mga kapatid, nakulong siya uli sa kaparehong kaso, kidnapping. So, tama, no, yung kanyang sinasabi dito na noong 2016 kinuha siya bilang intelligence officer dahil malaya siya that time. Nako. 2018 Mahirap to, mga kababayan. nang pinakilala siya kay nooy Davao City Mayor Sara Duterte para magbigay ng mga intel report sa kandidatura nito sa pagkapangulo. Inatasan din daw siya ng Vice Presidente para itatag ang Inday Sara Duterte is my president o Isip Pilipinas. Gamit umano ang pondo mula sa Pogo at drug dealers. Nako! Oh. So, mga kapatid, no? Legit na itong si Sara Duterte gumagamit ng pera galing sa mga kriminal para lang, no, makatakbo sa kanyang hinahangad na posisyon sa gobyerno noong 2022. Unfortunately, mga kababayan, kahit anong gawin ni Duterte that time, wala talagang panalo si Sara. Nakailang pa-survey si Digong noon, mga kapatid, bago ang halalan. Kanya nga lang, mga kapatid, no? Yung mga congressman that time na suportado si Duterte noong 2016 ay bumaliktad na po. Kaya wala po silang maigagarantiya kay Sara Duterte na boto. Kaya ang ginawa ni Duterte that time, mga kapatid, inatras niya si Sara Duterte sa pagiging presidente at ipinasok na lang niya bilang Vice Presidente ni PBBM. Dahil nakita ni Digong na mas may tsansa na makapasok si Sara Duterte. Kumpara sa kalabanin niya, itong sila PBBM noon at si Vice President Leni Robredo, na kung saan sila po talaga yung naghahabulan that time. Do you think, mga kababayan, kung may panalo si Sara, papatakbuhin ng Vice Presidente ni Digong itong si Sara? Sa sobrang tuso ni Digong, mga kapatid, palalampasin niya kaya yung ganung klaseng chance? Pero mga kababayan, no, nakita kasi ni Digong na walang tsansa itong kanyang anak na maging susunod na presidente noong 2022. Kaya ang ginawa na lang niya, no, pinagpaliban muna, no, ni Digong yung ambisyon niya na patakbuhin si Sara bilang presidente. Dahil meron silang plan B that time. At ano ang plan B? Patakbuhin si Sara Duterte bilang vice presidente. Ano ang main goal ng plan B? Simple lang, no? Pag nanalo si Sara Duterte bilang vice presidente, no, ang susunod nilang gagawin, i-destabilize ang Marcos administration. Yan po ang nangyayari ngayon. Di ba? Pero mga kapatid, no, wag natin alisin itong itong mga detalye na ito. Na yung ginamit pala ni Sara Duterte na pera, no, noong kampanya niya last national election, mga kababayan, noong 2022 ay galing pala sa mga kriminal.
Oh. 'Di ba? Biruin nyo yan, mga kababayan. At hindi malabong, tawag dito, hindi malayo sa katotohanan, kumbaga, itong mga sinasabi dito ni Ramil Madriaga. Dahil ang pinaka-head sa sindikato ng mga inchik dito sa Pilipinas, best friend ni Tatay Digong nyo, mga kapatid. Kaya pag ito talaga, no, napatunayan na ni Ramil Madriaga sa korte, hindi lang tawag nito, hindi lang mai-impeach si Sara dito, makukulong pa yata, mga kapatid. Oh. Ang mas worst pa dito, no? Baka hindi na aantayin yung impeachment. 'Di ba? Dito pa lang kasi, mga kapatid, no, sa salaysay ni Madriaga, na ang perang ginamit ni Sara noong campaign ay galing sa illegal, pwede na po makansela kaagad, mga kababayan, yung kanyang pagkapanalo, no? Noong 2022. Oh. Yan po ang analyzation ko dito, mga kababayan. Pero kung ganun man ang mangyari, no, may kaunting liwanag pa ring matitira kay Sara Duterte. Dahil kung sakali mang ikansilahin yung kanyang pagkapanalo noong 2022 at hindi siya na-impeach, no, pwede pa siyang tumakbo sa 2028. Kanya nga lang, panigurado, mga kababayan, no? Yung tiwala ng taong bayan sa kanya, wala na. Oh. Kasi once na nakansela yung kanyang pagkapanalo noong 2022, ibig sabihin, mga kapatid, no, totoo yung aligasyon laban sa kanya. Pero kahit papaano naman, pwede pa siyang bumalik bilang mayor sa Davao. Yun lang, no? Ang pwede niyang gawin. Pero yung sabihin mong mag-ambisyon siya ng mas mataas na posisyon sa 2022, I don't think so, mga kababayan. Tuloy. Katunayan na niya, ang mister mismo ng alkalde ang nag-utos sa kanya para ilabas mula sa kustodiya ng Bureau of Customs ang kontrobersyal na magnetic lifters noong 2018. Oh, eto na yung mga tuli-tulinadang shabu, mga kapatid. Nako. Oh, ito na yung kontrobersyal na tuli-tulinadang illegal na droga, no, na naka-magnetic lifter. Oh. Na kung saan sangkot dito si Pulong at si Man Scarpio, na asawa ni BP Inday. Connecting dots na to, mga kababayan. 'Di ba? Nako. Matutuwa si Guban dito, mga kapatid. Oh. Kasi si Jimmy Guban, isa po talaga 'yon sa mga whistleblower, mga kapatid, nung Duterte administration. No? Siya po talaga ang isa sa pinakamalaking saksi patungkol dito sa mga katarantaduhan na pinagagawa ni Pulong at ni Man Scarpio. Siya yung nagdiin kay Pulong at kay Man Scarpio patungkol doon sa mga tawag nito. Ito nga, mga magnetic lifter na ito. No? Yung mga tawag nito, illegal na mga practice na nangyari sa Bureau of Customs under Duterte administration. Tinakot pa nga siya no? Pinuntahan pa nga siya sa loob ng, I think sa Senado yata yun, sa selda ng Senado. At binalaan pa siya na wag mong babanggitin ang pangalan ni Michael Yang, ni Pulong Duterte at ni Man Scarpio. Kung hindi, pati pamilya mo damay. Oh. So itong statement ngayon ni Ramil Madriaga, parang magtutugma to doon, mga kababayan, sa mga salaysay din ni Jimmy Guban. Oh, ito na ngayon, mga kapatid, no? Pag ito po talaga kinagat ng korte, no, at pinaniwalaan ito, goodbye Inday Sara Duterte. Yun lang po ang masasabi ko dito, mga kapatid. Kahit ito ay naideklara ng hot items at kalaunan ay natagpuang wala ng laman sa Cavite. Ang kwento niya sa akin, paano hindi ma-hack item yon? Kasi ang balikan lang natin sa mga hindi nakaabot doon or nakaalala doon sa balitang yon tungkol sa magnetic lifter. Yung kasi merong nag-tip noon, I think sa PDEA yata, no, about doon sa magnetic lifter na yon. Tapos ngayon, mga kapatid, no, yung magnetic lifter na yon sinikap po, no, nila Pulong Duterte na maipalabas yon. No? Dahil nga hinaharang yun Dahil natiktikan nga, mga kababayan, na tuloy-tuloy-nadang illegal na droga yung laman nun, ng magnetic lifter na yon. Ngayon, mga kapatid, no, walang nagawa si Guban doon. Sa naaalala ko lang na kwento nun walang nagawa si Guban dahil tinake over nga, no,
nila Pulong Duterte yung kuha na yon, yung case na yon patungkol sa mga magnetic lifter. At natagpuan na lang, no, dahil nawala yung bigla eh. No, natagpuan na lang doon sa somewhere in Cavite yata yung mga kababayan na butas-butas na at wala nang laman. 'Di ba? Tapos mga kapatid, no, ang mas worst pa doon, maging si former President Duterte, 'di ba? Dinipensahan din niya yung patungkol doon sa magnetic lifter na 'yon. Oh. Na nabisto na may lamang tuli-tuli nadang illegal na droga galing China. 'Di ba? Yun po ang kwento niyan mga kababayan. Ngayon mga kapatid, mabubuhay uli ang issue ng magnetic lifter na yan dahil dito kay Ramil Madriaga. Malaking bagay ito mga kapatid, no? Itong salaysay dito ni Ramil Madriaga. Dahil pwede po talagang masunog dito lahat, no? Itong magkakapatid na Duterte. Lalo na itong kapatid niya na si Pulong at ang kanyang asawa na si Mans Carpio. Nako mga kababayan. Kaya pala itong si Pulong, no wonder kung bakit itong si Pulong mga kapatid, may planong lumabas ng bansa. 'Di ba? But sa video ito, hindi na natin tatalakayin muna yung si Pulong dahil meron din akong ibang analysis diyan mga kababayan patungkol po sa planong paglabas ni Pulong sa Pilipinas, no? Meron din po akong naisip na isang bagay na related din mga kababayan sa impeachment ni Sara. Siguro sa mga susunod nating video, yan po ang ating tatalakayin. 'Di ba? Pero ngayon mga kapatid, no, isa sa mga posibleng rason ito, 'di ba? Dahil madadawit talaga si Pulong dito no? Tungkol dito sa mga magnetic lifter na ito dahil sila talaga mga kababayan yung tinuturong utak ng sindikato noon sa Bureau of Customs. Silang dalawa ni Mans Carpio. O ngayon mga kapatid, no, pag minalas-malas si Pulong at napatunayang totoo yung mga salaysay nila Guban, no? Pati dito kaya sino pa yung isa? Yung isang broker, no, na kung saan tinarantado nila doon sa Davao at alam mo yun, ano yun, parang hiningian pa nila ng milyon-milyon yun na pampadulas di umano. Nakalimutan ko lang yung pangalan nun Oh. Lahat yung dalawang tao na yun ang tinuturo nila mga kababayan is si Pulong at si Mans Carpio. No? Yun yung binitawan nilang statement noong nagkaroon ng Quadcom. 'Di ba? So ngayon mga kapatid, sa tulong dito ni Ramil Madriaga, mas mapapatibay yung mga statement nila nila Guban. Oh. Dahil mga kababayan, no, dating intelligence officer ito ng mga Duterte. Patunay mga kapatid na may malalim siyang ugnayan, no, dito sa mag-amang Duterte. Ngayon, kung bubuksan uli ang investigasyon mga kapatid patungkol dito sa mga tuloy-tuloy nadang illegal na droga na pumasok sa ating bansa, no, madadawit po mga kababayan itong si Pulong. I think pati si Bongo yata. Dahil allegedly, membro sila ng tinatawag na triad. No? Na kung saan, nag-viral din yan noon dahil itong sila Bongo mga kapatid, no, takot ipakita yung kanilang mga likod na may tato di umano ng triad. Oh. Then later on noon si Bongo mga kababayan, after how many months yata, no, kung di ako nagkakamali, ipinakita niya yung kanyang likod na kung saan may posibilidad na napabura na niya yung mga tato niya mga kababayan, no, sa likod na may tatak ng triad. Pero itong si Pulong, itong si Mans Carpio, hindi talaga ito naghubad mga kapatid sa publiko. No? Natakot sila doon sa challenge ni Trillanes noon. Isang mga kababayan, isang indikasyon po 'yon na posibleng totoo, no? Yung allegation ni Trillanes laban sa kanila na miyembro sila ng triad, no, nitong malaking sindikato ng illegal na droga. 'Di ba? So ngayon mga kapatid, no, to si Pulong. Tingnan natin, no, kung hanggang saan aabot yung pagiging iyotman mo ngayon. 'Di ba?
Doon pa nga lang sa flood control, umayaw ka na eh. No? Umayaw ka na. Nung una, yabang-yabang mo. Kalauna, nung tinutuo ka na, tumakbo ka. 'Di ba? So ngayon, dito uli, no? Sa issue ng magnetic lifter na ito, or dito sa sindikato, sa issue ng sindikato ng illegal na droga dyan sa custom, nung panahon ni Digong, no? Siguradong madadawit ka dito. Ngayon, maganda-handa ka na pulong, no? Dahil paliit na rin yung dinadaanan mo. Kapag ito talaga napatunayan to, mga kababayan, magkapatid, Duterte siblings, mga kapatid, no? Ang maghihimas rehas dito. Panigurado yan, mga kababayan. At items at kalaunan ay natagpuang wala ng laman sa Cavite. Ang kwento niya sa akin is that alam niya na droga ang laman noon dahil isang Chinese ang tumawag sa kanya na isa sa kasamahan ni Michael Yang na sinabi, kontakin mo si ganito at tulungang ilabas yan. So definitely, the moment magsalita yung Chinese na yun, alam niya, drugs ang pinararating talaga. Kung hindi drugs... Di ba? Kasi si Michael Yang, mga kababayan, big time drug lord sa Asia yan. Sa buong Asia, mga kapatid. No? Kaya matik na yun. And noong time na pumutok yung issue ng magnetic lifter, kaya yan naging viral noon, mga kapatid. Dahil, yun na nga, no? Merong nag-tip na tuli-tuli na ng illegal na droga ang laman yan. And alam naman natin, ang kampanya ni Digong noon is anti-kwan, di ba? No? Galit siya sa mga droga di umano. Ang problema lang, mga kababayan, no? Hindi inaasahan ni Duterte na pati pala yung negosyo ng kanyang kaibigan na si Michael Yang ay mabubulilyaso that time. No? Hindi kasi nila expected, mga kabatid, na mabubuking yung laman ng magnetic lifter na yan. Kaya maging si President Duterte noon, no, noong natagpuan na yung magnetic lifter na yan doon sa Cavite na wala ng laman, no, nagsalita din patungkol dyan. At dinipensahan niya uli yung mga kaibigan niyang mga big time drug lords. Kasama na doon sa Michael Yang. At pinasisinungalingan niya na ang laman di umano ng nasabing magnetic lifter ay hindi daw illegal na droga. Pero wala nang laman, no? Matapos pong manakaw yung magnetic lifter na may lamang tuloy-tulinadang illegal na droga, no? Yun na nga. Tsaka lang nag-ano si Digong. Tsaka lang siya nagpahayag ng kanyang simpatya or paliwanag doon sa magnetic lifter na yan. Malaking kwento, mga kababayan. Malaking iskandalo to. Itong sinasabi dito ni Ramil Madriaga. Nako, baka hindi lang si Sara ang makulong dito, baka buong angkan, mga kabatid, no? Ng buong pamilya, no, ni former President Duterte ang maghihimas rehas dito, mga kababayan. So definitely, the moment magsalita yung Chinese na yun, alam niya, drugs ang pinararating talaga. Kung hindi drugs, baril. Kaya alam talaga niya na drugs yun. Ayon sa abogado ni Madriaga, nais niyang mailabas ang kanyang personal na nalalaman dahil sa pangamba sa kanyang buhay. Matapos umano ang ilang pagbisita sa kanya ng taong konektado sa Vice President. Okay. So siguro, no, ang analysis ko dito, mga kababayan, matapos po silang magkaroon ng hindi pagkakaintindihan ni VP Sara, baka hindi na po siya binalikan ni Sara. Tapos siguro, nagpaabot na lang si Sara or may inutusan na lang si Sara Duterte, no, na isang katiwala niya. At eto na nga, tinatakot siya. Na pag hindi mo mapagbibigyan si Inday sa kanyang kahilingan, no, mag-isip-isip ka. Baka hanggang 2025 ka na lang. Kaya ngayon si Madriaga, mga kabatid, no, naglabas ng kanyang mga hawak na tawag nito, sikreto ni patungkol dito sa kila Sara Duterte. Di ba? Ganun lang simple ito intindihin, mga kababayan. No?
Lintik lang ang walang ganti kapag nakatakbo pa si Sara Duterte sa 2028. Dahil ngayon pa lang mga kabatid, wala na. Tablado na po si BP Inday nyo mga kababayan. Nauna na ring naiulat ng kolumnistang si Ramon Tulfo ang pagbisita ni VP Sara kay Madriaga sa 10 oras ng gabi sa Camp Bagong Diwa sa Bikutan, kung saan nakakulong si Madriaga dahil sa kasong kidnapping. Ngayon anya ay alam na ang dahilan ng pagdalaw ng VP. Nakikiusap daw siya na wag nang kumibo si Madriaga tungkol sa pakikipagsabuatan ng mga Duterte sa mga pogo at drug lords. Nakaw! Oh. So, yon mga kapatid, ang totoo pala. Ang rason pala kung bakit tawag nito, nakikipagkita si Sara Duterte or pumupunta siya doon sa tawag nito sa piitan ni Madriaga sa Bikutan 10 oras ng gabi. Para nga makipagtawaran, no, dito kay Madriaga at makiusap. Huwag ka nang dumagdag sa problema ko. No? Huwag ka nang magsalita patungkol sa mga nalalaman mo. Oh. Siguro si Madriaga nag-demand din. Oh, Madam Vice President, walang problema. Tulungan niyo lang ako makalaya dito. Tapos bigyan niyo ako kahit mga 100 milyon lang. Mananahimik ako. Kaya nga lang, walang pera si Sara. Kaya ang nangyari mga kapatid, no, hindi sila nagkasundo. Kumbaga, walang assurance na naibigay siguro itong si Madriaga kay Sara Duterte na hindi siya kakanta. Kaya ngayon, eto na. Di ba? Ay nako mga kababayan. Eto na, labasan na to mga kapatid ng baho. Oh. Yung kuan ito, nakikita kong defense mechanism nito mga kababayan, no, ng kampo ni Duterte, no, is pamumulitika na naman, no. Sasabihin na naman nila na pinupolitika niyo lang kami, mga ulol kayo, pinupolitika niyo lang kami. Oh. Yan na naman yan. Diyos ko po, madam. Ayon din kay Tulfo, tinulungan daw ni former Duterte spokesperson Harry Roque ang mga big-time pogo operator na magsampa ng kaso kay Madriaga. Aminado naman si Atty. Palad na may isang pagkakataon na kasama niya si mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima na bumisita kay Madriaga sa loob ng piitan. Nito lang December 8 ay sinabi ni de Lima na hindi pa sarado ang issues of accountability ng Vice President. Kaugnay ng napaulat na muling pagsasampa ng impeachment complaint kapag napaso na ang 1-year bar rule sa Pebrero. Binigyan natin ng electronic copy ng affidavit ni Madriaga ang Office of the Vice President kahapon para sa komento ni VP Sara. Para sa agenda, Dexter Ganibe. Di ba? Ganon ka-traidor si Sara. Sasabihin nila, si Sara Duterte daw ang pag-asa ng taong bayan. Ulol! Paano naging pag-asa yan? Yung baho ni Sara ngayon, no? Nangangamoy. Umaalingasaw mga kapatid. Panigurado to. Wala na to mga kababayan sa 2028. Yun ang sigurado dyan. Anyway mga kapatid, hanggang dito na lang itong video na to. Kung nagustuhan nyo po ang ating talakayan ngayon mga kababayan, huwag nyo po sana kalimutan na i-like ang ating video para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. At ulitin ko sa inyo, lahat ng aking sinasabi dito ay personal ko lamang na opinion at hindi ito sumasalamin sa opinion ng mga eksperto. No? Hindi ko rin ginawa itong video na to para impluwensyahan kayo. Kung agree kayo, good. Pag hindi naman, nire-respeto natin yan. Lahat tayo ay may karapatan na magpahayag ng ating sariling opinion. Diba? Mag-comment kayo dyan mga kapatid. No? At tignan natin, pag-usapan natin sa comment section yung inyong mga saloobin patungkol sa nasabing balitang ito. Hanggang dito na lang mga kababayan. Adios.